Nagsisimula ang pelikula sa gitna ng isang salungatan habang ang tatlong sinaunang mandirigma ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa loob ng kagubatan ng kawayan. Isang magandang babae, nakasuot ng pulang damit at may takip ang mukha ang nakakadena sa isang poste sa malapit. Hindi malinaw kung ang tatlong mandirigma ay nakikipaglaban upang iligtas ang babae o patayin ito. Biglang may ibang pumasok sa labanan, isang matayog na figura, nakasuot ng itim at nakasakay sa isang napakalaking kabayo. Kilala bilang Black Knight, ang mandirigmang ito ay may dalang espada na hindi kayang buhatin ng mga mortal. Ang tatlong lalaking nag-aaway sa isa't isa, ilang sandali ang nakalipas, ay isinantabi ang kanilang mga pag-aaway at inatake ang Black Knight. Gayunpaman, ang huli ay madaling napigilan ang lahat ng kanilang mga pag-atake at tinatapos sila ng paisa-isa. Nang tila huminahon na ang lahat, dumating ang isang mountain man, halos isang talampakan ng taas kaysa sa Black Knight ang lumapit. Ang lalaki ay may dalang espada na mas malaki sa kanya at nakasuot ng maskara na gawa sa bungo ng tao. Siya ay umatake ng walang kaparehas na lakas at madaling nakalamang sa labanan. Nagawa pa niyang patumbahin ang espada sa mga kamay ng Black Knight. Ngunit sa kabila nito, ginagamit ng maalamat na mandirigma ang kanyang battle IQ at tinatapos ang lalaki gamit ang dalawang matulis na piraso ng kawayan. Ang eksena ay biglang nagbago at ito ay nagsiwalat na ang buong labanan na ito ay isang video game lamang. Ang Black Knight ay isang avatar lamang na ginamit ng isang binata na nagngangalang Jack Bronson. Abala siya sa pagdiriwang ng tagumpay nang biglang dumating ang kanyang ina sa kanyang silid. Mabilis na lumabas si Jack sa window ng laro ngunit nalaman pa rin ito ng kanyang ina. Gayunpaman, sa halip na magalit, tila labis siyang nag-aalala. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang mga bagay ay hindi maganda pabalik sa kanyang trabaho. Wala silang sapat na pera para bayaran ang mga installment para sa home loan dahil maaari silang mapaalis sa loob ng ilang linggo. Hinihimok ni nanay ang kanyang anak na mag-aral ng mabuti at makakuha ng scholarship dahil hindi na nila kayang bayaran ang mga bayarin sa kolehiyo. Nang marinig ang lahat ng ito, nag-aalala si Jack ngunit sinabi niya sa kanyang ina na gagawa siya ng paraan. Nang hapong iyon, nagtungo si Jack sa lokal na parke ng pagbibisikleta upang magpahangin. Sumakay siya sa kanyang bisikleta, iniisip kung paano niya matutulungan ang kanyang ina. Nagtatrabaho siya sa malapit na tindahan ng antigong Chino ngunit hindi iyon kumikita ng malaki. Biglang dumating sa parke ang isang grupo ng mga lalaki na pinamumunuan ng mga maton na si Trey. Sinimulan nilang ibuli si Jack at binyantaan siyang lalabas kagad sa parke. Ngunit sa halip na sumunod sa utos, sinipa ni Jack ang isang tumpok ng dumi sa mukha ni Trey bago sumakay sa kanyang bike. Sinubukan ng mga maton na humabol ngunit mabilis na nagtago si Jack sa antigong tindahan kung saan siya kasalukuyang nagtatrabaho. Makalipas ang ilang minuto, nakita siya ng may-ari na si Mr. Cheng na pawis at agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Hinihimok niya ang binata na lumaban, iginiit na hindi siya palaging mabubuhay sa takot. Gayunpaman, itinuro ni Jack na siya ay napakaliit para makipaglaban kay Trey at sa kanyang grupo ng mag-isa. Nauwi sa trabaho ang kanilang pag-uusap at tinulungan ng binata ang kanyang amo na ilipat ang isang bagong dating na kargamento ng mga paninda sa isang ligtas na lugar. Nang maglaon, bago matapos ang araw, binigyan ni Mr. Cheng ng regalo si Jack, isang antigong kahoy na basket na mula sa Beijing. Nang gabing iyon, natutulog si Jack na nakalagay ang basket sa kanyang kwarto. Siya ay nasa mahimbing na pagtulog nang biglang, ang loob ng basket ay nagsimulang kuminang na may maliwanag na ilaw. Ang isang mandirigma mula sa sinaunang China na nagngangalang Zhao ay agad na umakyat mula rito at agad na ginising si Jack sa pamamagitan ng paglalagay ng espada sa kanyang leeg. Hinihiling niyang malaman ang kinaroroonan ng Black Knight. Sa takot, ibinunyag ng bata na si Black Knight ay ang kanyang karakter sa isang video game. Walang ideya ang mandirigma kung ano ang isang video game ngunit naiintindihan niya na ang mythical warrior na ito na narinig niya ay isang kathang-isip lamang na nilalang. Dismayado siya pero parang nagmamadali din siya. Pagkatapos ay inilabas ni Zhao ang isang magandang babae mula sa loob ng basket. Ipinakilala niya siya bilang si Solin, ang prinsesa ng sinaunang China, at ipinaliwanag na dapat siyang panatilihing ligtas ni Jack sa anumang paraan. Bago makapagtanong ang bata, umakyat si Zhao sa basket at nawala. Kasunod nito, tinanong ni Solin si Jack kung mayroon siyang anumang mga sandata sa paligid ngunit sinabi ng nalilitong bata na wala siya. Isang bigong si Solin ang nagpakilala at nagtanong kung maaari ba siyang kumain. Dumiretso si Jack sa kusina at naghanda ng kahit anong pagkain na kaya niyang maihain. Ngunit pagbalik niya sa kwarto ay mahimbing na natutulog ang prinsesa.
Kinaumagahan, late na nagising si Jack at nakita siyang nagsasanay ng martial arts sa likod ng hardin. Nagpadala ito sa kanya sa panic mode at agad niyang sinimulan ng pagkagambala sa kanyang ina upang hindi nito mapansin ang prinsesa. Buti na lang gumana ang plano at pumasok si nanay sa trabaho bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang oras, ipinahayag ni Sully ng kanyang pagnanais na lumabas at makita ang mundo. Pumayag si Jack na gawin iyon ngunit dinala muna siya sa isang shopping mall para makapagbihis siya ng modernong damit. Pag-uwi ng dalawa, naghihintay si nanay sa kusina at nagulat siya nang makita ang bagong babae. Gumawa agad ng kwento si Jack at sinabing siya ay isang transfer student mula sa China. Kinumbinsi pa niya ang kanyang ina na hayaan si Sully na manatili sa guest bedroom. Kinabukasan, sinabi ni nanay sa mga bata na mawawala siya ng ilang araw dahil sa isang paglalakbay sa trabaho. Sinabihan siya ni Jack na manatiling ligtas at nangakong panatilihing malinis ang bahay. Mukhang normal ang lahat sa unang ilang oras ng araw. Ngunit pagkatapos, out of the blue, 3 thug ang tumalon mula sa basket at inatake ang prinsesa. Si Sully ay isang sinanay na martial artist at nagawa niyang protektahan ang sarili laban sa lahat ng 3 umaatake. Ngunit habang sinusubukang protektahan si Jack mula sa mga thug, siya ay nagambala at kalaunan ay nahuli. Pagkatapos ay dinala ng mga tulisan ng prinsesa pabalik sa basket habang ang isang natatakot na Jack ay kumukuha ng isang kawali at sinubukang sundan sila. Binuksan niya ang basket at nakita niya ang isang hagdan sa loob nito, pababa sa malalim at madilim na lugar. Tila isang makulimlim na lugar ngunit inipon ni Jack ang kanyang lakas ng loob at bumaba. Maya-maya, narating niya ang ilalim na tila nasa loob ng isang kubo. Sa labis na pagkagulat ni Jack, nakita niya si Zhao malapit sa pintuan ng kubo. Ang mandirigma, gayunpaman, ay hindi natutuwa na makita ang bata at mabilis na hinuhusgahan na may masamang nangyari sa prinsesa. Sumagot si Jack na nahuli lang siya ng 3 thug na pumasok sa basket. Nagmamadali pa siyang lumabas ng pinto, iniisip na malapit lang ang prinsesa. Ngunit sa harap ng kubo ay isang malaking hukbo ng mga lalaki, naghihintay na patayin ang sino mang lalabas. Pinaputukan nila si Jack ng ilang arrow ngunit buti na lang at wala ni isa sa kanila ang tumama sa kanya. Nakarating na si Jack sa sinaunang China. Kasunod nito, sinabi ng natatakot na bata na gusto niyang bumalik sa kanyang mundo. Itinuro ni Zhao ang isang wizard na nagmumuni-muni sa susunod na silid at sinabing siya lamang ang makakatulong kay Jack na gawin iyon. Sa sandaling ito, ang hukbo sa labas ay nagsimulang umatake na tila ginising ang wizard mula sa kanyang pagtulog. Pagkatapos ay pinalamig niya ang bawat sundalo sa labas, binibigyan ng sarili, sina Zhao at Jack ng pagkakataong makatakas sa kubo. Habang nagsisimula silang tumawid sa mga kalapit na burol, hiniling ni Jack sa wizard na pabalikin siya. Ngunit ang huli ay tumugon na ang balde na isang portal sa pagitan ng 2 mundo ay nawasak sa pag-atake. Kakailanganin na niyang magtayo ng isa pang gate sa pamamagitan ng paggamit ng 4 na magkakaibang uri ng kahoy mula sa 4 na magkakaibang puno na nakakalat sa sinaunang China. Pagkatapos ay nagtanong si Jack tungkol kay Zhao at ang wizard ay nagbigay ng maikling kasaysayan ng mandirigma. Lumalabas, si Zhao ay bahagi ng 7 batang mandirigma na pinalaki mula sa kapanganakan upang protektahan lamang ang emperador. Ang tanging taong makakatalo sa kanila ay ang hari ng mga barbaro na nagngangalang Eren the Cruel. Gumamit ng panlilinlang ang lalaki para lasunin ang lahat ng mandirigma at patayin ang emperador. Sa pagtatapos, ang tanging natirang buhay ay sina Prinsesa Sulin at Zhao. Pagkatapos ay idinagdag ng wizard na hinanap niya ang kanyang nakikitang bato upang mahanap ang pinakadakilang mandirigma upang protektahan ang prinsesa. Noon niya natagpuan ang Black Knight, ang in-game avatar ni Jack, isang mabangis at matalinong mandirigma. Makalipas ang ilang sandali, inutusan ng wizard si Jack na tulungan si Zhao sa pagbabalik sa prinsesa sa kaligtasan. Pagkatapos ay nag-teleport siya upang pumunta at hanapin ang kinakailangang kahoy para sa gate. Sa ibang lugar, si Eren the Cruel ay gumagawa ng isang tusong plano sa kanyang muog. Ang 3 tulisan na dumukot sa prinsesa ay kanyang mga alapores at kasalukuyan nilang dinadala ito sa kuta. Plano niyang pakasalan siya at agawin ang trono ng sinaunang China. Higit pa rito, inutusan ni Eren ang kanyang mga tauhan na hanapin at patayin ang mandirigmang si Zhao, ang huling natitirang miyembro ng 7 Warriors. Sa kabilang banda, natikman ni Jack kung paano mabuhay sa fantasy world sa isang mapanganib na lugar. Sinubukan niyang umidlip saglit ngunit nakita niya si Zhao na nagtatago sa ilalim ng kanyang kalasag na parang pinoprotektahan ng sarili mula sa ulan. Gayunpaman, ang araw ay maaliwalas na walang mga ulap, at pagkatapos ay biglang, 1,000 palaso ang bumaba mula sa langit na parang hailstones.
Si Jack ay nagtago sa likod ng isang kalapit na bato sa tamang oras habang si Zhao ay casual na hinaharangan ng mga arrow gamit ang kanyang kalasag. Pagkatapos ay sinabi ng mandirigma na ang hukbo ng kaaway ay random na nagpapana ng mga arrow paminsan-minsan, umaasa na sila ay tamaan. Kasunod nito, ang dalawa ay nakarating sa mahiwagang tarangkahan na minarkahan ang simula ng lugar ni Eren na pinangalan ng hindi kilalang kaharian. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang kahoy na tulay na nakabitin sa isang mapanganib na bangin. Upang magdagdag sa kanilang mga problema, ang kanilang daan ay hinarangan ng isang masamang mangkukulam na nagluluto ng sopas sa isang malaking palayok. Sinubukan ni Zhao na mga tuwiran sa kanya ngunit hindi may iwasang mauwi ito sa isang away. Ginamit ng witch ang kanyang dark magic at nagawa niyang itulak si Zhao pababa sa bangin. Ang mandirigma ay nasa bingit ng pagbagsak ng si Jack ay nakakuha ng isang napakatalino na ideya. Kumuha siya ng nasusunog na troso mula sa ilalim ng sopas pot at itinutok ito sa mangkukulam. Nagiging sanhi ito ng pagkawala ng kapangyarihan ng masamang espiritu at tuluyang naging abo. Bilang kapalit ng pagliligtas sa kanyang buhay, tinuruan ni Zhao si Jack ng ilang mahahalagang pamamaraan ng sinaunang martial arts. Sinanay niya ang binata upang malabanan niya ang mga pag-atake ng kaaway at makaganti kaagad. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa panlabas na hangganan ng kuta ni Eren. Alam ni Zhao na napakaraming bantay sa pagitan ng panlabas na hangganan at ng puso ng kuta kung saan dinala ang prinsesa. Ang dalawa ay hinding-hindi makakalaban sa napakaraming mga kaaway. Kaya, nakaisip siya ng isang medyo mapanlikhang ideya. Si Zhao at Jack ay casual na pumasok sa kuta na nagpapahintulot sa kanila na mahuli. Di nagtagal, tinanggap sila ni Eren na nagpapaliwanag kung paano niya planong pakasalan ang prinsesa at maging emperador ng sinaunang China. Masaya rin niyang ibinalita na ang dalawang nanghihimasok ay papatayin sa araw ng kanyang kasal. Pagkatapos, tulad ng inaasahan ni Zhao, ikinulong sila ni Eren sa loob ng silid ng muog. Sa ganitong paraan, nakapasok sina Zhao at Jack sa gitna ng teritoryo ng kanilang kaaway nang hindi na kailangang lumaban. Nang gabing iyon, nang dumating ang isang gwardya upang bigyan ang mga bilanggo ng kanilang pagkain, sinakal siya ni Zhao. Pagkatapos ay pinalaya niya ang kanyang sarili pati na rin si Jack at mabilis na nahanap ng dalawa si Prinsesa Sulin. Ito ay kapag ang kanilang plano sa wakas ay hindi natuloy. Ang ating mga bayani ay ligtas na nakarating sa prinsesa ngunit ngayon, wala silang ideya kung paano makakalabas. Lalong lumala ang mga bagay nang matuklasan ng mga gwardya na ang dalawang nanghihimasok ay nawawala sa kanilang mga silid. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga barbaro ang patungo sa kung saan nakakulong ang prinsesa. Ngunit sa sandaling ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, si Zhao ay nakaisip ng ideya. Nagsisimula siyang gumawa ng bilog sa pamamagitan ng pagbukas ng ilang butas sa sahig gamit ang espada na ninakaw niya kanina. Nang ang buong hukbo ng mga barbaro sa wakas ay nakarating sa silid, ang sahig ay nasira mula sa bigat. Lahat ng 30 na barbaro ay nahulog ng ilang palapag sa ibaba at nawalan ng kakayahan para lumaban pa. Ang ating 3 bayani na sina Jack, Zhao, at Sulin ay tumakbo palabas at mabilis na kumuha ng ilang kabayo. Sa kasamaang palad, ang kanilang swerte ay naubos na at sila ay pinigilan ni Eren the Cruel. Ibinalik niya ang mga ito sa kanilang mga selda at naghahanda na pakasalan si Sulin kinabukasan. Ngayon, ang gawaing iligtas siya ay nagiging mas mahirap dahil walang paraan sa impyernong butas na ito na tinatawag na mga hindi kilalang lupain. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Zhao ang isang napakagandang butterfly na dumarating malapit sa bintana ng kanilang selda ng bilangguan. May ibinulong siya rito at agad naman itong lumipad. Ilang sandali pa, isang kakaibang berdeng usok ang pumapasok sa selda ng prinsesa at pumasok sa kanyang katawan. Kinaumagahan, napilitang manood sina Zhao at Jack habang sinisimulan ng King of Barbarians ang seremonya ng kasal kasama si Prinsesa Sulin. Ngunit kakaiba, ang pari na nangangasiwa sa kasal ay mukhang katulad ng wizard. Mabilis na umusad ang kaganapan at hiniling ng pari na maghalikan ng ikakasal. Pagkatapos ay itinaas ni Eren ang tela sa kanyang mukha, para lamang magulat sa kanyang nakita, ang mukha ng prinsesa ay nagbago sa mukha ng isang reptilya na halimaw. Ito ay kapag itinapon ng pari ang kanyang kasuotan at inihayag siya bilang wizard. Biglang gumuho ang buong lugar. Mabilis na pinalaya ng wizard si Zhao pati na rin si Jack at inayos ang mukha ng prinsesa. Ang apat ay nagsimulang makipaglaban sa grupo ng mga barbarong sundalo na pinamumunuan ni Eren. Ang magic ng wizard, ang napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban ni Zhao, at ang bagong nahanap na kakayahan ni Jack sa pakikipaglaban ay makikita ng buo.
Ngunit sila ay labis na nahihigitan at sa huli ay kailangang maghanap ng mga paraan upang tumakas mula sa larangan ng digmaan. Pumasok si Jack at ang prinsesa sa isang kalapit na higanteng tirador at inilunsad ang kanilang mga sarili malayo sa barbarian na kuta. Sa kabilang banda, ginagamit ng wizard ang kanyang kapangyarihan at nag-teleport palayo kay Zhao. Lumipat ang eksena pagkalipas ng ilang oras nang magising si Jack sa sahig ng isang masukal na kagubatan. Siya at ang prinsesa ay nailunsad ilang milya ang layo mula sa barbarong kuta. Sa kasamaang palad, mabilis na naabutan sila ni Eren at hinawakan ng prinsesa sa mga tanikala. Isang nawawala sa sarili na si Jack ang sinusubukan ng kanyang makakaya upang labanan ang mabangis na si Eren. Sa una, siya ay binugbog at sinipa sa buong kagubatan. Ngunit habang tumatagal ang labanan, nagsimulang mawala sa sarili ang brute at kalaunan ay tinusok ni Jack ang lalaki sa likuran gamit ang matutulis na piraso ng kahoy sa kanyang leeg. Sa wakas ay tinapos nito si Eren, na nagtatapos sa kanyang paghahari at pananakot, minsan at magpakailanman. Pagkatapos ng labanang ito, si Solin ay kinuronahang empress ng sinaunang China at umuwi si Jack sa pamamagitan ng bagong gawang gateway. Kinabukasan, nang pumasok siya sa paaralan, sa wakas ay natalo ni Jack ang mga taong nagpapahirap sa kanya salamat sa pagsasanay mula kay Zhao. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang paglalakbay sa sinaunang China sa isang video game at ibinenta ito sa paunang bayad na $25,000. Ito ay higit pa sa sapat na pera upang matulungan siya at ang kanyang ina mula sa pagpapaalis sa kanila. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.